O mga kababayan, urgent po ito. Urgent! Kung mayroon po kayong ginagawa ngayon mga kababayan, itigil nyo! Dahil kailangan po nating pumunta sa sementeryo mga kababayan para takpan ang mga lapida ng mga patay. Dahil baka gagamitin ng mga bangag mga kababayan sa kanilang propaganda. Tanim bangkay kung baga. Kagaya na lang nito mga taong ito mga kababayan na random people ang kanilang pinipresent doon sa ICC mga kababayan na di umano'y pinatay ni Duterte. Yun pala mga kababayan, yung picture ng mga taong ito ay hindi naman namatay dahil sa war on drugs si Tatay Digong. Sa makatuwid mga kababayan, mayroon pang ang isang buhay na nasali sa kanilang picture na di umano'y namatay. Animal. At yung isang nanay, nagsinungaling pa mga kababayan dahil ang kanyang anak namatay nung panahon ni Bangag mga kababayan. Panoorin niyo po ha. And the Oscar Sinong nanalo? goes to Aling Sheila. Aling Sheila! Palakpakan mga kababayan, palakpakan. May nanalo na sa Oscars Best Actress. Walang iba kundi si Aling Sheila. Kasama ni Cristina Conti mga kababayan, ang babaeng may kagat-kagat na salbabida na correspondent ng ICC dito sa ating bansa. Aling Sheila, ginamit ang pagkamatay ng kanyang anak, sinisi kay Duterte at namatay ang kanyang anak mga kababayan 2024 sa panahon ni Bangag Marcos. Mio animal. Panalo ka na. Oscars Award mga kababayan si Aling Sheila. At hindi lang yan mga kababayan ha. Hindi lang yan. Binutata siya mga kababayan mayroong ebidensya namatay June 2024. Tingnan nyo ang daladala niyang litrato. Same. At ang post mga kababayan June 2024. At ang kanilang kapitbahay mismo ang nagpatunay mga kababayan na hindi ito namatay dahil sa war on drugs ni Tatay Digong. Tingnan nyo ang kanilang kasinungalingan mga kababayan. Cristina Conti na mismo ang nagpresenta niyan ha. Itong mga abogado ng mga mga kababayan mga makakaliwa. Sila ang utak mga kababayan sa likod ng kasong kasinungalingan ni Tatay Digong sa ICC. Liars! Hindi lang yan ha. Ito ang mas malala mga kababayan. Nagpamisa ang mga demonyo. Hindi sila naalibadbaran nito. Sa harap ng Diyos mga kababayan sa simbahan, kanila kasinungalingan para lang mapin down si Duterte. Sinali ang litrato ng buhay. Pakinggan nyo ha. Ang sabi niya, ito ang pinaka-fake news. Ako na dyan ang patay. Dahil ako na mismo ang ginawang patay. Nakakurse siya mga kababayan, yawa. May demonyo. Tingnan nyo litrato niya mga kababayan nilagay dyan sa harapan mga kababayan na pinatay daw ni Duterte nung panahon ng war on drugs. Diyos mio, walang kaalam-alam siya mga kababayan. Patay sa mga giatay. Pinalabas po yan ng Bombo Radio ha. Ang clip na ito mga kababayan, Bombo Radio. Mga giatay. Tapos ito mga kababayan, na-remember niyo yung taga-UST na namatay sa hazing? Hazing ha? Sinisi nila kay Duterte mga kababayan. Anong kinalaman ni Duterte doon sa hazing? Atyo Castillo mga kababayan. Ayan ang litrato. Sinisi nila kay Duterte mga kababayan. Tanim bangkay na naman ba ito? Baka siguro mga kababayan dahil hindi makumpleto ang kanila kasinungalingan na 30,000. Sabi ni John Vic Rimulya, 30,000 daw ang pinatay ni Duterte. Diyos mio. At isa pa mga kababayan, hindi ba nakakuha ng hustisya si Atyo? Nakulong nga yung mga nag-hazing sa kanya mga kababayan. Sumali yan sa frat ang sabi dito various students and political organization including the UST Central Student Council and Kabataan Party List. Kabataan Party List, yan ang poison sa mga kabataan ngayon mga kababayan. Ginagamit ang pagiging party list sa pangre-recruit daw di umano para maging rallyista ang mga bata. Join prayer and vigil candlelighting ceremony for faculty and students right as well as justice for victims of political and extrajudicial killing. Tapos itsura ni Atyo, political and extrajudicial killing. Tanim pangkay na naman ito mga kababayan. Eto na nga nakulong itong mga pumatay kay Atyo mga kababayan na naghazing. So paano naging kasalanan niya ni Duterte mga animal? Tanim bangkay? Ha? At hindi lang yan, mayroon pang isa mga kababayan Doon na mismo, ginagamit ng mga rallyista. Isang doktor, mga kababayan. Nilagay nila na hindi naman namatay. Walang kaugnayan, mga kababayan. Ang kanyang pagkamatay sa war on drugs si Tatay Digong. Nilagay nila ang litrato, mga kababayan.
para isisi kay Duterte. Diyos mio. Para patuloy pinagbintangan nila na addict mga kababayan ang doktor na iyan. Kaya mga kababayan, naglabas po ng statement mga kababayan, yung kanilang, ewan ko, pamilya ba ito? Siguro pamilya yan ng nasa picture mga kababayan. Sabi niya, na-receive daw niya ang mga maraming messages mga kababayan galing sa kanyang mga kaibigan dahil ang picture daw na nagsisirculate na online. Hindi daw niya sure mga kababayan bakit ginagamit ito ng mga taong iyan, mga realista, ang picture ng kanyang ama. Pero, masasabi niya na hindi daw ito namatay dahil sa EJK. Bakit nandyan ang picture? Wala pong connection kay former President Rodrigo Duterte ang pagkamatay na kanyang ama na doktor na ginamit ang picture. Just to be clear, ang sabi niya, he was murdered by the people who are rotting in jail. Nakakuha po ng hustisya mga kababayan. Nakulong ang nag-murder sa kanyang tatay. At ang dahilan nun ay greed, jealousy, and reasons that our family could never understand and accept. Meaning, mga kababay, something personal ang reason ng killer na iyon. It had nothing to do with drugs, EJK, or former President Duterte. Sinali ng mga animal. Sinali ng mga animal. Keep his picture out of your selfish agendas. He was and forever will be respected urologist by his family, colleagues, and patients. Kita nyo mga kababayan? Binalahura pati ang patay na walang kalaban-laban mga kababayan. Inosente, walang kaalam-alam. At parang pinalabas nila mga kababayan na may kaugnayan ito sa mga durogistang napatay ni Digong. Na sinasabi nila wala nga silang ebidensya doon sa mga durogista kuno na napatay. Ganyan sila mga kababayan gumawa ng tanim bangkay. Ito pinatarpulin pa nila mga kababayan. So paano na yan? At ito pang isa mga kababayan, doon mismo sa ICC. Picture ng kapatid niya mga kababayan. Pinrint at ginawang propaganda ng mga makakaliwa doon sa ICC mga kababayan. Na ang sabi, ito daw ang mga pinatay ni PRRD. Nagpalabas po ng statement ang kapatid mga kababayan. At ang sabi niya, anong kinalaman ng kapatid ko dito? Magkano ang binayad sa inyo? Sa ICC po yan mga kababayan na-screenshot nga mga kababayan nung nag-live yung mga animal doon sa ICC na piniresenta yung mga pinatay daw ng PRRD. Tama na yung kasinungalingan nyo! Klaro-klaro na ang mga nagrarally dyang mga makakaliwa ay mga bayaran, mga scripted ang kanilang mga istorya at yung iba, foreigner pa. At bakit sila sumali sa pagrarally? Itong mga foreigner? Nyeta kayo? Ganyan. Ano ito? Drama-drama? Ito ang sabi ng kapatid itong namatay mga kababayan Halata kayong bayaran para magkalat ng kasinungalingan. And for the record, ang sabi niya mga kababayan, nakuha na namin ang hustisya para sa pagkamatay ni Aldrin. Ito po na mga kababayan namatay. Nakuha na daw nila ang hustisya. At hindi si Tatay Digong iyon mga kababayan. At walang kinalaman dyan sa sinasabi na ng war on drugs. At ang pumatay sa kanya, napatay rin. Nakakita ng katapat dahil sa kanyang pagiging siga. Malamang mga kababayan, pinatay ito ng mga adik. Bakit sinisi kay Digong? Pumalag ang pamilya mga kababayan Ginamit, walang paalam mga kababayan, ginamit ang picture. Hindi siya kasali sa inyong drama, sabi niya mga kababayan. So stop it! Huwag niyong gamitin ang kanyang pangalan sa inyong kasinungalingan. Be responsible when sharing information. Hindi nga information mga kababayan. This is a blatant lie. At sino-sino yung mga bayarang yan mga kababayan na nandyan ngayon sa ICC? Na less than 10 lang ata mga kababayan. Tapos mayroon pa mga kasamang puti. Ang sabi niya, stop spreading lies that only add our pain. Smiyo. Eto mga kababayan ang sinasabi natin na tanim bangkay ng mga animal. Kasi nungilingan mga kababayan na dapat natin i-counter dahil labanan na ito mga kababayan ng mainstream media at ng social media. Mga bias media at ang totoong mga pangyayari mga kababayan. Huwag na tayong magpaapi dyan sa kasinungalingan ng mainstream media. Kailangan po natin gumanti. Anong masasabi niyo dito? Post na tama sa